Ang sabi niya, yan really patungkol sa zero remittance. Karapatan po ito ng OFW at mga katulad ko na nagbibigay ng tulong. Alam niyo naman yan, random people ay nagbibigay tayo pa konti-konti. Karapatan namin kung magpapadala ba kami o hindi. Wala namang batas na nagsabi na dapat araw-araw, every other day, every week o every month, magpadala ka ng pera. As OFW kunyari ako, pwede ko namang ipunin ang pera ko at bibitbitin ko na lang pag-uwi ko. But dito ngayon sa babasahin ko sa sinabi ni Enrile, sabi niya, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of the advice to our OFWs. Wala pong nag-advise sa amin na politiko. Kahit ako noon dati nanawagan na rin ako ng ganito, di ba? Walang nag-advise. Kusa namin yung collective, kung ang bangag na gobyerno ay may collective effort para kidnapin ang Pangulong Duterte, kaming Filipinos abroad ay meron din kaming collective effort para, 'di ba, ipakita ang aming protesta sa pamamagitan ng pag-hold muna ng aming mga remittances. Okay? Basahin natin ang sinabi ni Enrile. May panakot kasi. Sabi niya, as I said before, for every action there is always a possible counteraction. Sanay talaga silang manakot. Karapatan natin 'yan. Puwersahan ba ang pagpapadala ng pera sa ating mga palangga sa Pilipinas? Hindi po 'yan puwersahan. 'Di ba? Ang iba diyan siguro, iniipon niyo ang inyong mga pera, nagpapadala kayo quarterly, every 6 months or whatever. It's your choice. Imagine niyo mga kababayan, pati yung ating kalayaan kung kailan o kailan natin i-hold ang ating pagpapadala ay pinanghihimasukan ng mga bangag. Now, ang sabi niya, enriling, ano yun? Hindi pa nakukuha ng lupa. Alright? Sabi niya, okay. Sabi ng Julul, nasaan na yun? Okay. Sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. Nakita ninyo? But the targeting OFW, maliwanag pa sa sikat ng araw na tinatakot na po ang mga OFW na kapag sumunod sa panawagan na huwag munang magpadala from March 28 to April 4 ay gagawa ng hakbang ang Kongreso para para bawiin yung mga tax o isuspendihin ang mga tax privileges ng OFW na susunod daw sa advice. Anyway, hindi porket ang isang OFW na hindi nagpadala noong March 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, ang ibig sabihin niya ay sumunod sila sa ating panawagan. Yung iba nga, hindi naman tayo kilala. 'Di ba? Kung lahat, imagine niyo, tatargetin nila lahat ng listahan ng mga OFW sa POAA, kung saan man yung kanilang, yung mga list ng OFW na hindi nagpadala from March 28 to April 4, ay magre-retaliate sila gamit ang kapangyarihan ng Kongreso para bawiin yung isuspendihin ang mga pribilehiyo ng OFW, retaliation or ganti nila dahil tayo ay nagpoprotesta na wag muna magpadala para ipakita sa gobyerno ni Bangag na marami talagang sumusuporta sa panawagang ito to what? To show support na hindi tama ang ginagawa ng bangag na administrasyon
sa pangidnap kay Pangulong Duterte para ialay ang ulo ni PRRD sa banyaga. Ito yung ating panawagan. Hindi para tumbahin ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ang tumutumba sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mismong bangag dahil sa pagnanakaw nila, sa involvement nila sa smuggling, involvement nila sa kidnapping, at involvement nila sa lahat ng anomalya o pagnanakaw nila. So there's no way na ang OFW, me, you, na ang dahilan para i-destabilisa or itumba ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala kaming kakayahan nun. Ang may kakayahan at patuloy na ginagawa ang buwaka ng inang Marcos Jr., si Lisa Tanas, silang dalawang partner sa kidnapping kay Pangulong Duterte at kay Sheena, kay distressed mother, sa pakikipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ng kanyang asawang si Marie Louie Barcelon, ang DFA, ang ISAF, at kung sino-sino pa. Ganito po sila mag-retaliate sa inyo o gumanti, mga OFW kung minamahal. Kasi yung mga Filipino na naka-base na talaga dito sa London, na they are citizen na dito sa mga lugar kung nasaan man sila, ay hindi yan maapektuhan. Pero ang target kayo, OFW, ganito gagantihan kayo at tatanggalin yung mga pribilehiyo na ibinigay ng gobyerno at more on panahon ni Pangulong Duterte ang talagang binigyan kayo ng matamang trato. Now, balikan natin yung sinabi ng Julul, okay? Alright, ang sabi pa niya, kapag daw kung sino man daw ang sumunod sa panawagan na ito ay pwede nga tayong balikan o mag-retaliate itong kongreso na ito, mga kongreso. Sabi pa ni Enrile, the OFWs are income tax free on their earnings abroad. Is it true? Income tax free ba talaga kayo dyan? They do not pay travel taxes? Hindi ba talaga kayo nagbabayad ng travel taxes? Pero alam ko nung Pangulong Duterte, talagang tinanggal yan. Hindi pa ba, sa panahon ni Bangag, sinisingil pa ba kayo o talagang free kayo? Gusto ko lang makita yung mga comment ninyo dyan. Sabi pa niya, in addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. So panakot ito, ano kakansilin nyo lahat ng passport ng OFW na hindi magpapadala sa March 28 up to April 4? Sabi pa niya, Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Ano sabi nito? May travel tax po ako. O, tignan mo. So, fake news to. Nagbabayad kayo ng travel tax. Pero ang alam ko, di ba, nung panahon ni PRRD, kung tama yung ng recollection ko, ay hindi na kayo pinagbabayad ng taxes. Ang sabi ni Tita Kay, free po basta may OEC. Ang sabi naman ni Fashionista, nagbabayad po kami ng tax dito sa Thailand. So, part of statement ni Tanda, ng traidor na si Enrile, ay fake news. Alright? But anyway, okay, going back dun sa issue na yan, ganito sila. Ganito po kademonyo ang gobyerno ni Marcos Jr. Magkakasabwat sila na kayo pag hindi kayo nagpadala from March 28 to April 4 ay posibleng magre-retaliate ang Kongreso. So ang inyong gobyerno, hindi sila nagtatrabaho, wala sila dyan para bigyan kayo ng kaalwanan. The moment na mag-protest kayo dahil yung hinaing ninyo na hindi tama ang ginagawa ng bangag, magre-retaliate sila. And this is very diktador. Okay? Diktadorya po talaga ito. Okay? So yan mga kababayan. Alright. Lola, thank you so much. Lola, thank you very much. Advance ito. Sabi ni Karen, Whitmore, thank you palaga. Advance happy 80th birthday, Tadayong. Please take good care of yourself. Anything will be all right. Si Palangga. Maisog Vancouver. Sandra, thank you. God, please remind them about the special book sale of Kingmaker of Attorney Vic Rodriguez this March 29, Saturday, 4 to 8 p.m. The Justice for PRRD rally and birthday celebration is a gathering
of DDS supporters show our love, solidarity, and support. Ayan sa mga palangga ko sa Vancouver. Andyan si Palangga Sandra na in charge sa book ni Attorney Vic. Thank you, ga. Okay. Tinkerbell, thank you very much. Okay, thank you so much. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito ni Tandang Enrile na, okay, ito ay pananakot. Sanay talaga silang manakot. Dahil ako tinatakot nila lahat, si Sas, ako, ang mga vloggers tinatakot nila. So ganun pa man, kitang-kita nyo na kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ni Bangag. Natatakot sila dito sa zero remittance na ito, mga kababayan. Okay? Kasi mafe-feel nila ang impact na ganun kadami ang naninindigan laban sa illegal nilang kidnapping kay Pangulong Duterte. Kasi maaapektuhan talaga 'to, even mga bangko, 'di ba, mafe-feel nila ito dahil during those days kapag talagang nag-zero, remittance, mafe-feel ng mga bangko. Kasi nakikita nila yung in and out ng ano, ay yung pagpasok ng pera ng mga OFW, ng mga, dollar earner or mga Filipino abroad. 'Di ba? So eto yung ayaw makita ng gobyernong Bangag kasi ito ay magiging, palatandaan o magiging, patunay na talagang sukang-suka sa kanya ang gobyerno, ay sukang-suka sa kanya ang mga OFW o ang mga Pilipino dahil sa ginagawa niya. Although maapektuhan ang mga pamilya? I don't think so. Hindi, kung 1 week lang ang mga panawagan, edi magdildil muna tayo ng asin. Kasi ako dito sa Netherlands, nagdidildil din ako ng not really asin, pero kumbaga matuto muna tayong mamaluktot. Kumbaga equivalent ito sa ibang nagfa-fast, 'di ba? Nagfa-fasting sila, okay? Nagfa-fasting sila, 'di ba? To show their protest, 'di ba? Na hindi sila sang-ayon. Okay, no offense dito sa mga sinasabi kong tanda, si Enrile lang exempted lang siya kasi inuugat na 'yan, 'di ba, tinutubuan na ng ugat, ayaw pang gumawa ng tama para sa taong bayan. Kumbaga magugurgur na lang, lalamunin na lang siya ng lupa sa anytime, 'di ba? Puro pa paghihiganti ang ginagawa sa OFW. Kasi nga magkakasabwat sila. Ito din ang sentimiento ng Malacanang, mga bangag sa Malacanang. Dahil ayaw nilang tigilan ang mga Duterte at ang taong bayan sa kanilang pananakot. Dahil nga, mga palangga, apektadong-apektado sila sa larangan ng social media at ang mga tao talaga ay nakikita mong pinagtatawanan si Bangag at pinagtatawanan si Lisa Tanas dahil ngayon may mga satire post, may mga memes, okay, na lumalabas na parang kabote si Lisa Tanas. At sinasabi nila na ito daw ay fake news. Apektado na daw ang mga bangag dahil sa ginagawa ng mga tao sa social media na nagpapakalat ng fake news. Yung mga meme, yung ginagawa ng ating mga talented na mga kababayan na sinusuotan ng diaper si Lisa Tanas, may mga pa-dance-dance yan. Satire po ang tawag diyan, hindi yan fake news. Yan ay ginagawa yung mga yan para sa entertainment purposes, not as a news. Hindi naman news yan, kasi ang balita, 'pag sinabi mong news, merong elemento ng what? 5 Ws and 1 H. If you talk about journalism style, journalism technique, hindi naman journalist yang mga naggagawa ng memes. So apektado ang mga bangag kasi nga, mga kababayan, nakikita ng taong bayan na papunta na road to perdition, okay, na nga itong gobyerno ni Bangag. Kaya sila apektadong-apektado ngayon dahil nakikita ng taong bayan ang mga Filipino abroad all over the world, Europa, Amerika, Asia, nakita niyo 'di ba? Apektadong-apektado sila na nakikita ninyo, not only you, but internationally nakikita na nagmamahal ang mga Pilipino kay Pangulong Duterte at hindi sang-ayon ang mga Pilipino abroad na si Pangulong Duterte ay kinidnap at ipinagkanulo ng traidor na si Marcos Bangag.
Yan ang katotohanan diyan, mga kababayan. So kaya ngayon naaalarma sila dito sa zero remittance. Wala pong batas na nagbabawal sa mga OFW na magpahinga muna sa pagpapadala. Anyway, nakakapagod naman sa mga OFW ang pagpapadala ng pera, 'di ba? Wala na ngang natira sa inyo diyan. Buwan-buwan ang sweldo ninyo, puro resibo na lang sa pagpapadala sa inyong mga mahal sa buhay. Yan ang katotohanan. Yan ang nangyayari sa ating mga OFW dahil kung nung ako ay ang aking family ay nasa Pilipinas pa, but I'm glad they're here. All of us ay nandito na kami. So, you know, eh, nakatakas na ako sa ganyan dahil ang aking mga, pamilya ay nagkaroon ng mga trabaho sa Amerika. So, hindi na ako nagpapadala talaga. So, mga tulong-tulong lang, yung mga palangga pakonti-konti, yung mga random, 'di ba? But anyway, walang batas para pagbawalan o manawagan kami o magpahinga muna tayo. Hindi ba puwedeng magpahinga muna dahil nakakapagod na magpadala ng pera? Dahil ang mga OFW linis dito, linis doon, duty here, duty there. Tapos yung pera nila ay napupunta lang doon sa kanilang mga kamag-anak at na wala nang naiiwan sa kanila kaya sila nga dito nagtipid-tipid ng mga noodles na lang, mga tuyo-tuyo. You know what I mean? Wala pong batas na nagbabawal sa OFW na 'pag nagpahinga sila o nag-show sila ng protest dahil sa ayaw nila sa ginagawa ng bangag sa pangingidnap, babawian mo ng pribilehiyo na iyon ay inakma sa kanila ng batas. Tas bigla niyong iti-twist, babaguhin niyo, and this is very bangag. Kaya talagang dapat manindigan na kayong lahat. You have to speak up. Kaya nga kaya galit na galit sila sa akin, eh. 'Di ba kaya gusto nila akong what? Ang sabi ni Santiago na sanay gumurgor ng tao. Alam ko, sanay kang pumatay ng tao, Santiago, okey? Huwag mo akong sinisindak-sindak. Lahat kayong mga buwaka ng ginimes niyo, huwag niyong sinisindak-sindak ang isang Maharlika. Alam kong gumugurgur ka, 'di ba? Humahawak ka ng baril, gumugurgur ka ng tao. Kaya kung magsalubong tayo na may hawak kang baril, madali lang sa'yong gumurgur ng tao. Ako, ni isang tao, lamok lang ang nagurgur ko. Kayo sa Bangag Administration, sanay kayong magpadala ng assassins sa akin at sa iba pa, sanay kayong kumitil ng buhay ng tao. Hindi na yan bago. Now, mga kababayan, so eto tatargetin kayong mga OFW. Pero wag po kayong matakot dito. Hindi ito, 'pag ginawa nila ito ng Kongreso, which is, obviously ginagawa naman nila talaga ang panggigipit, then sabi natin lahat yung power nila ay hindi naman yan galing sa kanila, galing yan sa inyo. That's why kung nakikita nyo na sobra na, sinisikil na, which yun ang nangyayari ngayon, you have to speak up. Kailangan nyo manditigan. Huwag kayong matakot sa sinasabi nila na tatanggalin ang pribilehiyo ninyo. Dahil pag natakot kayo, panalo na naman ang mga julul. Huwag kayong magpadala, ipitin nyo muna March 28 to April 4, kung pwede nga 1 month, eh. Kung ako nga lang 1 year para, makapagpahinga naman kayo at magkaroon kayo ng savings. Sabihin niyo lang dun sa mga pamilya niyo sa Pilipinas, magbanat na muna kayo ng buto o pumila na muna kayo dun sa mga ayuda nila. Total may mga ayuda naman ang mga bangag para bilhin, bilhin ang pagkatao ng mga Pilipino. Eh, di kunyari, tanggapin niyo lang yung pera pero wag niyong iboto yung kanilang mga kandidato sa Mayo 12. Total, ang sabi ni Bangag, maalwan ang Pilipinas, bakit pa nga pala kami magpapadala diyan sa Pilipinas, ang mga OFW? Bakit kailangang magpadala ang OFW kung maalwan ang buhay sa Pilipinas? Eh, di you provide. The government will provide. Bakit ang mga OFW magpo-provide? Risgo ng gobyerno ang mga tao diyan sa Pilipinas para bigyan ng livelihood program. Bakit umaasa kayo sa amin na nasa abroad? Di para magbida-bidahan. Ang bangag na administrasyon, dapat ganito ang sagot niyan. Huwag kayong mag-alala, mga pamilya ng OFW. Ang Pangulong Bangag ay bibigyan kayo ng livelihood program. Dito sa lugar na ito, QC, Bicol, or whatever, dito ay mayroong mga opportunities na pwede kayong magtrabaho para hindi na kayo umasa sa inyong mga kamag-anak sa abroad para matuto kayong banat ng boto. O 'di ba, di matuwa sa inyo baka magkaroon ng reversing.
na, ay, okay pala ang gobyerno. Anong kinatatakot niyo? Ibig sabihin, takot sila na makita ng mga bangko, mismo ng government na imagine mo kung tumatanggap, I don't know, let's say for example, 1 billion, example lang naman. Let's say for example, 1 billion a day ang tinatanggap ng gobyerno ng Pilipinas from OFW o from Filipino abroad. Imagine mo, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 7 billion. Example lang naman to ha. Hindi ko sinabing factual yan. 7 billion for 1 week ang hindi matanggap ng gobyerno, ramdam nila yan. Ibig sabihin, so powerful our voice. Yun mga palangga. Yun mga kababayan. Kaya sila takot na takot. Yes, Jethro, sa loob po sa inyo, minamahal kong OFW. Basahin na si Jethro. Maganda yung message. I support zero remittance. Ang totoo niyan, natataranta ang mga kawatan sa zero remittance dyan. Kasi sila sumasahod. Tama ka. Tama ka, sir. Jethro. Ken, thank you very much. Karen, thank you. Okay, si Maya. Mia Pochi, libre man ang travel tax, mga pinapadala naman para pera sa Pilipinas, hindi nagkakasya dahil sa mahal ng bilihin plus minus pa nga kasi nadagdagan ang padala. True. Sabi ni Arlene Sarmiento, wow, thank you Palangga. Ano po email ni Palangga? Sinend sa info. Yung email ko. Okay. I think it's there. Ayan o. Maharlika, ayan, network@protonmail.com. Okay, mga kababayan. So, tarantang-taranta na sila ngayon. Natatakot sila dito sa impact. Ay, wait. Go Zero Remittance. Ayan. Sabi niyan yan. Go Zero Remittance. Alright. Fully support po ako sa Zero Remittance. Okay. Natataranta sila kasi grabe ang magiging impact nito. Maliban pa sa worldwide protest, tapos worldwide zero remittance, mararamdaman nila ang hagupit ng taong bayan. Iparamdam natin. Okay? Not only that, even ang loto. Kapopost ko lang sa Boljakan natin, mga kababayan, sa ating Boljakan post, Facebook. Ano ang sabi ko dito? Alright? Ang sabi ko sa inyo ay, okay ba? Okay. Ano sabi dito? Okay. Oh, eto si Satanas. Oh, nawala. Akala ko nawala na si Satanas. Sabi ko dito, boycott PCSO Lotto. Panagutin ang polboronic na gobyerno. Isabay nyo to. I don't know kung how frequent no ang tayaan sa Lotto sa Pilipinas. March 28 to April 4. O wag na kayo tumaya forever. Kasi wala, di ba kayo mananalo dun sa Lotto? Dahil si Lisa Tanas lang, di ba? At si Milyonaryo, di ba? Mismo dun sa greetings na, pabarinig natin ulit ito. Just wanted to wish you a happy 60th. Hi, Mel! Or should I say Milyonaryo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Oh, nakita nyo? Last year yan. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Yan ang bati ni Lisa Tanas at totoo nga, nasama-sama sila naging milyonaryo. Hi, Mel! Or should I say milyonaryo? Habang kayo ay nagugutom. Kaya sabi ko kanina, nananawagan kami sa lahat ng Pilipino na itigil ang pagtaya sa PCSO Lotto hanggang hindi nila naipaliwanag ang imposibleng 433 winners or jackpot winners noong 2022. At panagutin ang lahat ng anomalya ni Langka Robles at ni Lisa Tanas na nagsama-samang naging milyonaryo. Saan galing mismo ang sama-samang maging milyonaryo? Sa bunganga ni formalin-inspired Lisa Tanas. Sabi ko pa nga, magsama-sama tayo, walang tataya sa Lotto hanggang walang linaw at katarungan at pananagutan. Hindi tayo papayag na lokohin. I-boycott ang PCSO ngayon. Dahil hindi naman napupunta sa tama ang inyong mga taya. Di ba? Nagsama-sama silang naging milyonaryo.
kasabay ng zero remittance, isabay nyo na rin yan mga kababayan. At sa Lotto, forever wag kayong tumaya hanggat hindi napapanagot ang mga demonyo dyan sa PCSO at si Lisa Tanas. Yan ang katotohanan. Now, I think kung recent ba yon, tinanong na naman si Bangag na parang sinasabi niya, sir, sinasabi ng reporter, tinanong ng reporter, I think that's, that was latest, can you categorically deny about yung pagpupulboron niya? Anong sabi niya ulit? Tatawa na naman siya, hindi daw niya i-dignify yung mga ganong tanong. Mga kababayan, kung hindi ka pulboronic, kung ako tatanungin mo ako, Marlica, umamin ka nga, can you categorically deny or admit nagpupulburon ka? Ano sasabihin ko? Jutang Gina, hindi ako nagpupulburon, period. Bakit hindi masagot ni Bangag? Kasi authenticated siya na user ng D, okay, ng pulburon. Dahil pag niran mo ang sistema ni Bangag, makita mo naman ang manifestation sa ngiwi niya, addictus talaga. Ulit-ulitin ko, dala-dala ko ang authentication ng forensic expert from California na si Marcos Jr. ay yung video ko na ipinakita sa inyo ay hindi po AI, kundi authenticated na organic or hindi siya deepfake or whatever. Kaya nga galit na galit sa akin ang gobyerno ni Bangag, yung NBI na sinasabi nila, apektado sila sa mga fake news na pinapakalat daw natin. Mga kababayan, hindi po fake news ang pinapakalat ni Maharlika. Dahil tina-challenge ko nga si Marcos Jr. Di ba may kapangyarihan siya? Kung fake news, ulit-ulitin ko, yung video na authenticated na sinasabi ko, bakit hindi sila nag-file ng case since July 2024 pa against me to that particular video na sinasabi nila na deepfake para magkasagutan kami, magharapan kami sa korte para mapatunayan ni Bangag na ako ay nagsisinungaling, kailangan nilang mag-present ng kanilang sariling forensic firm, my forensic firm, at yung third party ng ire-require ng korte, okay, well, I mean, yung legitimate lang na firm, kumbaga, na not firm, ang tawag doon, na agency, anong tawag mo doon, sa mga forensic experts. Doon kami magbakbakan sa court. Pero hindi gagawin ni Bangag yan. At inahamon ko din si Bangag, si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., yung asawa niyang si Maria Lourdes Barcelon, na minessage ni Lisa Tanas para i-facilitate ang mga dokumento para i-expedite ang mga illegal na dokumento na ginawa nilang legal para ipakidnap ang dalawang bata sa Turkey. I challenge itong mga putang inang ito, yan yung case na i-file nyo sa akin na sinasabi nyong fake news. Para once and for all, magbabakbakan kami sa korte dahil hindi ko naman sila inuurungan. Ngayon mga kababayan, ito yung dahilan kung bakit gagamitin daw nila yung Interpol, i-hunt down nila ako sa Amerika kung saan man ako, then nagpadala sila ng assassins para dukutin ako and everything. Kasi ito yung sinasabi, fake news pala defamatory pala yung sinasabi ko Bakit hindi sila mag-file ng case? Bakit fabricated crime ang gagawin nila, ang ginagawa nila, maggawa sila ng mga peking address para maisakatuparan nila yung mga warrant of arrest na yan na pinapakita niyayabang nila against me. Merong batas, okay, na pwede nilang gamitin kung gusto nilang lumaban ng parehas. Pero hindi sila makalaban ng parehas, kaya ang ginagawa nila ngayon, pananakot kay Maharlika over my alindog. Sabi ko nga kay Inday, nung first time ko siya na-meet kay Vice President Sara, hanggang sa huling alindog ko, hindi tayo susuko para ilaban ang katotohanan para sa mamamayang Pilipino. No turning back na po. My life from regular bata na makulit, happy-happy lang, nagbago na. At hindi na ako makabalik doon sa buhay na simple lang, na I can, na happy-happy lang. Pero ngayon, dahil tina-target ako ng mga kalaban, I have to protect myself.
Kasi nasa Europa ako ngayon, they can hire gurgurero. Support po ako sa Zero Remittance. Amy Harlen. Karen Whitmore, Rodora, thank you so much. Ayan. Andiyan pa ba kayo? Nagorgor ako na nasira yung momentum natin mga palangga. Ayan, back to normal na tayo. Okay, pumasok ang hacker ni Lisa, sabi ni Ronnie Art. So ngayon mga kababayan, so eto ngayon, talagang patuloy na tina-target. Eto, tina-target ako, tina-target yung mga vloggers, tina-target si Sas naman ngayon. Well, actually, hindi lang yan, I believe hindi lang yung kaso ni pangalan yan? Ni Shelo, whatever, ang panggigipit kay Sas. Eto ay para gamitin nila yung mga kaso na yan para mabura kami dito sa YouTube, sa Facebook. 'Di ba? Kaya sinasabi nilang fake news kami kasi 'pag nagwagi sila, ipi-present nila yung mga court decision na yan, like kay SAS, to cancel passport ni SAS o kung ano pa man, para matanggal kami sa social media. Kasi our voice is so powerful. Na apektadong-apektado, it's not because naghatid kami ng fake news, no. Anyway, hindi naman ito news ang binabalita natin sa inyo. Ito ay expose ng kidnapping ni Marcos Jr., ng mga pangawat niya. So ang target talaga nila, patahimikin tayong lahat. Sinisimulan nilang patahimikin yung mga vloggers sa Pilipinas. Hindi sinimulan. Yes, pinatatahimik na nila. Pero patuloy pa rin, ako patuloy lumalaban kahit saan man ako dako ng mundo, ay hindi ako natatakot dyan sa mga Interpol nila. Alam ko they can do anything, di ba? But I am ready sa kanilang kapjotahan, sa kanilang illegal at fabricated crime against me, fabricated address. Hindi po ako natatakot kung pwede ko nga lang po i-request sa ICC na ikulong na nila ako katabi ni Pangulong Duterte, I will do it. Hindi ako nagbibiro. Kaya kung naririnig ako ng ICC, okay, pwede ba exemption ako na walang kaso pero gusto nyo ako ikulong dahil gusto nyo lang, edi I'm willing. Basta make sure nakatabi kami ng room ni PRRD. At i-allow nyo ako na gumamit ng kitchen nyo. Yun lang. Di ba? So anyway, nagorgor tayo at sabi ni EJ, magugutom daw ang pamilya natin sa Pinas kapag di tayo nag-remit. Bakit kahig isang tuka lang ba tayo? May savings tayo sa Pinas na pwedeng gamitin ng pamilya natin. Good point, EJ. Yung mga pinapadala natin, di ba? Pinapadala nyo pala na nakasave lang sa bangko para may madukot sila or whatever. Bakit kayo concerned? Bakit itong mga bangag na ito concerned na magugutom ang pamilya ninyo? Concern, edi bigyan nyo ng trabaho. 'Di ba? Dapat bigyan ng mga bangag ng trabaho ang pamilya natin. Arlene Sarmiento, thank you palangga. Pangkape, pakisilo po yung email ko, madam. Mainit-init pa po na news yung nakakalungkot. Patungkol saan yun palangga? Anong nangyari? Anong mainit na init na balita na hindi ko alam? Ano? Trending police? Ano nangyari? Ano yung mainit-init? Paki-comment dyan yung mainit-init. Okay, hindi ko pa nakita yung email, so we'll check later mga kababayan. May GCash naman po, ma'am. Well, it's the same thing. Remittance pa rin yan. Kasi kami dito sa Amerika, we can send GCash, di ba? Wag muna kayong magpadala. Si Aimee, yung si Aimee na inexpel siya sa alyansa ng mga bangag. Wag na po kayo maniwala sa pamilyang Marcos. Lalo na yung magkakapatid na yan, mga bangag. Si Marcos Bangag, wag na kayo nagpapaniwala sa mga drama ni Aimee Marcos. Traidor po yan dahil nung ako'y nag-expose noong 2024, sinasabi ng malapit sa kanya na hindi na lang natin pangangalanan na magsasalita na daw si Aimee at sasabihin na yung kapatid niya ay adik. Pero umasa ako, di ba I told you?
Kaya nga hindi ko pa siya binubulyak-bulyak no'n. Umasa ako na akala ko manindigan si Amy sa ngalan ng taong bayan na sasabihin niya, "Oo, bata pa kami, nakikita ko na yung kapatid ko na bangag talaga siya sa ipinagbabawal na gamot at hindi siya competent at wala siya sa tamang kaisipan na pamunuan ang Pilipinas." Pero dahil traidor 'yan, never ever po kayong magpapaniwala diyan kahit ano pa ang sasabihin niya diyan sa Senado na mga hearing-hearing, yun ay kadyutahan lamang. Dahil kung totoong nagmamahal si Amy Marcos sa bayan, siya ang pinaka number one na testigo na makakapagsabi, "Bangag, ading, umalis ka na sa pwesto mo dahil wala ka sa tamang kaisipan. Dahil patuloy kang ngumingiwi at sinisira mo ang taong bayan. Patuloy yung tinatakot, sinisindak ang mga commenters, mga vloggers, mga Pilipino para pagtakpan ang pagnanakaw diyan sa national budget na yan ngayon, 'di ba, pinagtatakpan nila, pero paulit-ulit natin na nilansi nila ang taong bayan, yung PhilHealth, 'di ba, national budget, flood control, kaya nga tina-target ang PRRD, kaya tina-target ang mga Duterte at tayong lahat na Pilipinong anti-bangag critics para pagtakpan ang kanilang pagnanakaw, kidnapping, smuggling. Kaya gustong itumba si Sasrogando, gustong itumba si Maharlika at ang mga palangga nating vloggers, sila Agent Morales na yan, nagtestigo sa PIDEA leaks, si Dr. Lorraine, ka Eric, lahat ng mga palangga natin. Kaya tayo gustong itumba. Para nga naman, imagine nyo to, wala na si Marlica sa Facebook, YouTube, si Sas, wala na rin. Wala na yung mga antay-bangag. Eh di sila magfi-fiesta. Puro kasinungalingan ang sasabihin nila na si Bangag ay ganito, ganyan, mabuti. Kasi yun ang gusto nilang naratibo. Na gusto tayong gurgurin lahat. But they're not gonna win. They're not gonna win, darling. Okay? Mamaya natin babasahin yung mga dyan, yung mga okay. Black voting, PDP lang tayo, sabi ni Hermoine. Grabe ang gulo saan? Ang gulo sa Malacanang? Nagkakagulo talaga yung mga yan. So anyway, sabi nung palangga ko, sabi niya, Maharlika, sige, magpakulong ka na sa ICC para may katsikahan si Pakulong Duterte. Hindi ako nagbibiro. Kaya ako pumunta dito sa Netherlands. I'm ready. I'm here to support PRRD. My ticket is one-way ticket. One-way ticket ako, I can stay here ang mga, I think 6 months kami pwedeng tumira dito. I'm not sure, I have to check. Tingnan ko nga kung ilang kami dito pwedeng magstay. Wait a minute. Tignan natin 'to. Ilang months ako dito pwede magstay? Google natin. Ay, hindi pala 6 months. 90 days lang pala. So 90 days, okay? Within 108, okay. US citizens can stay in the Netherlands for up to 90 days within a 180-day period without a visa for tourism, business, or family. So, di ko 180 days, so ilang days lang ba ako dito? Nasa 4 days pa lang ako dito. Di ko ilang days lang ako pwede magstay. I will para matanungin ko si PRRD saan niya namana yung kanyang sense of humor. 'Di ba? So yun yung mga gusto ko. Hindi ako nagbibiro, palangga. Arlene, thank you very much. Ayan, Gerlan family, thank you so much, palangga. Okay. Okay, nasagot ko na 'tong mga tanong niyo. Okay, ano pang katanungan? Rodora D. Alright, ano pa yung mga katanungan? George Sapino, thank you. Hindi, 90 days. Yeah, pwede. Well, bala na. O mag-apply na lang ako ng asylum katulad ni Harry Roque. 'Di ba? Or maybe we can put up business. Why not? Baka pwede tayo magtayo dito ng Filipino karinderya, 'di ba? We can get a business visa. You don't know, maraming possibility na pwedeng gawin dito. But I'm open, all right? Okay, kasi naman online at saka more on call lang naman ang aking livelihood sa Pilipinas. So, nagbayad ng $12 per hour so I can receive call, text, email, Facebook, audio sa aking mga clients. So, I can do it remotely. So, I can stay here
hangga't kailangan magstay, right? Magtitinda ng tulips, sabi ni Precious Gonzales, 'di ba, why not? Okay, ano sabi dito? Mag-ingat po kayo, puwede mag-extend 90 days, okay. But anyway, sali daw sa business si Ignes. Okay mga kababayan, so 'yun na lang muna at, 'wag po kayong mantatakot, 'wag kayong magpapatinag. Hangga't ako'y patuloy na nagsasalita dito, 'wag kayong matakot. Kasi ang pinaka number 1 nilang tinatakot, ako. Ako ang tinatakot nila at gusto nilang gurgurin. Hangga't buhay ako dito, okay? Hangga't buhay tayong lahat, well, 'wag tayong tumigil at iparating natin sa ating mga kababayan, sa ating palangga, sa buong mundo na tama lang na mag-resign na ang bangag. By the way, gusto ko palang sagutin 'yan bago ako magpaalam. Itong yung abogagang vlogger turned ano tawag diyan, turned aso ng mga bangag. Parang tinanong siya na about yung comment niya na kung ano daw ang masasabi niya na pinapanawagan ng mga tao dito sa The Hague, narinig ko yun, na resign Bangag Jr. Sabi niya, sinong makikinabang? Bakit? Sinong makikinabang? O bakit daw mag-resign ng si Bangag Marcos? Bakit daw mag-resign? Parang ano yung grounds? Gaga ka? Hindi mo ba nakikita na ang amo mo adik? Ang amo mo kidnapper, ang amo mo smuggler, ang amo mo singhoter, ang amo mo lahat ng kasamaan nandiyan. Yan yung reasons kung bakit ipinanawagan ng mga tao doon sa buong mundo, mga Pilipino, na dapat na mag-resign ang amo mo dahil wala sa tamang katinuan. Adik, singhoter, ngiwi, lahat na. Yan ang dahilan. Yan yung grounds na wala siyang tamang katinuan sa panggigipit niya sa amin, sa mga kritiko na tinatakot-takot na mag-issue ng Interpol notice. Hindi naman aresto yan o mag-fabricate ng crime. Lalo na sa akin, lalo na kay Sas na hindi naman nakatira din. Pareho kami na hindi nakatira sa Pilipinas at hindi na rin ako nakatira sa Pilipinas at ginawan kami ng peking address. Kaya kayo mga buwaka ng Genemis nyo, kayo ang tunay na fake news na nagsisira sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagnanakaw, kidnap for ransom, na katulad ng ginawa sa 14-year-old na bata na pinutulan ng pinky. So, yan ang dahilan kung bakit kailangan mabura na kayo sa mundo ng mga tao at mapunta kayo sa mundo ng mga satanas. Dahil dun kayo nababagay. Sinisira ninyo ang bansang Pilipinas. Yan ang katotohanan, mga kababayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.